Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin latest news. Heto, magugulat kayo, umamin na, nakikiisa na. Nako, biglang kambyo, tumiklop sa hudyat. Yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito patungkol po ito kaya Congressman Dan Fernandez nadulas. Yan mga kababayan. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Sabi ni Senator Marcoleta, hinihintay namin kung ano ang magiging reaksyon ng mga politikong ito. At saka, yun talaga yung punto nila, no? Kaya bakit po pagkakaisa, bakit po unity, kasi piniuso po lang ng mga yan ng mga vlog. Oh, kita nyo na, unity sinasabi ni BBM. Unity din tong sinasabi ng iglesia. Talagang pro BBM yan. Talaga ba? Pati yung symbol na unity. Ako ngayon po. Ngayon naunawaan ko na kung anong gusto nila, bakit ginagamit nila yung unity. Kasi ayon nga sa paliwanag ni Marcoleta, no? Kaya hindi peaceful dahil sa patuloy niyong pag-aki sa mga Duterte. Doon yun no? Doon po yun. Yung kaya hindi tayo peaceful, ang ugat niyan, nung simulan nyo tirahin yung mga Duterte. Nawala na sa huwisyo yung buong gobyerno. Dahil ang buong gobyerno nakatutok na para siraan yung Duterte. Pati Quadcom binanatan. Eto nakakatawa. Siyempre, in-interview si Dan Fernandez. Alam niyo naman may katalinuhan taglay yung tao, di ba? Kasi sabi ko nga, naunawaan mo ba Dan Fernandez kung ano yung sinasabi mo? In-interview kasi siya. Minsan, ang hirap din talaga mahirap talaga yung mga nagpapanggap kung gaano kakatali. Teka muna. Ito po, sabi ni Dan Fernandez, tinatanong siya, anong masasabi mo siyempre, dyan sa rally ng iglesia? Ewan ko lang kung alam niya ba yung sinasabi niya, no? O hindi, malamang hindi. Sabi ni Dan Fernandez, kahit hindi niyo naririnig, ganin ko lang. Okay, sabi niya, tinanong siya, ano po masasabi niyo sa peace rally? Ito po, Tagalog Tagalog na to hindi ko po alam kung ano po yung ibig niya sabihin. Mga may automatic sila Ano po masasabi niyo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo? Okay, nakikiisa naman tayo sa peace rally. Yung salita po nakikiisa, Tagalog na po yun. Ayan, nakikiisa daw siya. Pero yung Yan, baka Congressman Dan Fernandez, baka nadulas ka lang Yan ba talaga ang totoong saloobin mo? Baka pagalitan ka po ng speaker. Nagpaalam ka po ba nang sabihin mo yan? Nako. Pinundan niya na lahat naman may karapatan tayo magpahayag. Okay yun, may karapatan na magpahayag. Pero yung sabihin mo na nakikiisa ka, Congressman Dan Fernandez. Or eto lang mga kababayan, dahil po dyan sa Laguna, talagang meron din pong mga INC dyan, di ba? Baka gusto lang magpabango. Gusto lang mambudol. Nitong si Congressman Dan Fernandez kasi tatakbo itong gobernador yata dyan sa Laguna mga kababayan. So, kayo pong ating mga kababayan dyan sa Laguna, wag na po kayong magpabudol. Dito po kay Congressman Dan Fernandez, okay? Sabihin mo na nakikiisa ka. Alam mo ba ibig sabihin na nakikiisa? Pag sabihin mo lang na may karapatan naman yung iglesia at lahat ng tao sa Pilipinas na malayang pagpapahayag, okay yun. Pero pag sinabi mong nakikiisa ka, ibig sabihin naniniwala ka dun sa pinaglalaban ng iglesia. Tanungin nga kita. Sa sinabi, ang nagpaliwanag po, according to law, ng pagkilos ng iglesia, si Congressman Marcoleta o si Senator Marcoleta. Alam mo ba yung sinabi niya? Anti-impeachment itong rally na ito. Ang nagpapagulo kaya wala tayong katahimikan, hindi gantong-ganto kumbaga yung gist ng sinasabi ni Marcoleta, kaya wala tayong katahimikan dahil inuusig ninyo si Sara Duterte, inuusig ninyo si President Duterte, unlawful yung ginagawa ninyong pag-uusig.
talagang sinabi ni Marcoleta lahat na ipaliwanag niya na maayos yung mga ginagawa niya. Kasi saksi siya naroon siya Ang tanong ko sa iyo, Congressman Dan Fernandez, future governor ng Laguna, nakikiisa ka kamo? Alam mo ba ibig sabihin na nakikiisa? So naniniwala ka na hindi dapat ma-impeach si BP Sara? Nakikiisa ka kamo? So naniniwala ka na hindi dapat magpatuloy yung Quadcom? So yan mga kababayan, isa lang po talagang nakikita kong bakit, no? Nasabi yon ni Congressman Dan Fernandez, no? Siya po ay parang naghuhugas kamay, no? Dahil mawawala na nga po siya sa kamara, at tumatakbo siyang gobernador dyan po sa Laguna. Kaya yan, sa mga, akala niya siguro, no? Kapag sinabi niya yon, huhupa, no? Yung damdamin ng mga taga Laguna. Especially yung mga nagrally po doon sa nagawang peace rally, no? Yung mga kapatid nating INC diyan, mga kababayan sa Laguna. Yan, nagpapabango, naghuhugas kamay. Naghuhugas kamay po kasi isa po siya, no? Sa mga talagang tumira dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya naghuhugas kamay ito. Ay baka natatakot po sa ating mga kababayan diyan sa Laguna na baka hindi po siya maiboto, at kaya yan, nadulas na nga po at nagsabi na nakikiisa po siya doon po sa naging peace rally ng ating mga kababayang INC. So, etong tanong, dapat pa ba nating paniwalaan, no? Dapat pa ba nating paniwalaan si Congressman Dan Fernandez? Or dapat na itong diretso na ito? Diretso na po ito sa Inodoro. Sa same interview mo, pinupuri mo yung Quadcom Yun po yung binabanatan ni Senator Marcoleta sa rally. Yung pag-i-impeach niyo kay BP Sara at saka yung ginagawa niyo sa Quadcom. Tapos nakikiisa ka? Kung baga mga kababayan, artistang-artista talaga, no? Itong si Congressman Dan Fernandez, mga kababayan. So kung artista ka, malamang isa kang mangga, no? Mangga ka, Congressman Dan Fernandez. So, yan, siguro drama na naman ito na kanyang mga sinasabi, para hindi siya magmukhang masama, no? Sa ating mga kababayan. Nako, wag na po tayong magpabudol Ikaw ang binabanatan. Ikaw ang binabanatan doon. may mga akala nila na pwedeng sabihin, nakikiisa ko sa pisali ng iglesia. Kung nakikiisa ka, nakikiisa pala na nakikiisa pala sa pagbanat sa Quadcom, isa ka rin sa Quadcom Ibang klase talaga. Sarap maging governor niya. Di ko pa nga makalimutan yung yung ni-report na di ba? Yung wala man lang sinabing project, no? Doon sa kanyang pangangampanya. Basta mamimigay lang daw sila ayuda project, mga kababayan. Walang sinabing project, basta mamimigay lang daw sila. Biruin mo yan. Yan na po ngayon ang bagong plataforma, no? Ang mga tatakbong mga politiko sa ating bansa. Wala nang sasabihing proyekto, no? Basta mamimigay na lang sila. Ano yan? Vote buying? Okay. Tuwan-tuwa ako kay Marcoleta kasi present niya talaga yung unlawful na ginagawa nila na hindi talaga karapat-dapat yung ginagawa ng Quadcom, yung mga halimbawa ni Marcoleta na yung pagpapahalaga sa mga abogado. Sabi niya, hinalimbawa niya. Hindi raw pwedeng magsalita yung mga abogado. Ang tangi raw pwedeng gawin ng mga abogado ay payuhan. Payuhan yung kanilang mga kliyente ng mga karapatan. Pag binulungan mo naman daw, kung abogado ka at binulungan mo yung kliyente mo, ay sisitahin ka ng Quadcom dahil bakit mo binubulungan? Tama nga naman.
Yun po yung gusto ng rally na to, matigil na yung mga yan. At mag-refocus tayo ng ating mga trabaho, hindi po sa paninira sa mga Duterte. Hindi po sa pamumulitika. Iko-contempt ka naman pag narinig ka na bumubulong. Hindi po sa pamumulitika. Kung hindi, ang daming problema ng Pilipinas, kahirapan, korupsyon. Lahat po yan. Yan dapat yung pukusan nating lahat. Ang ganda ng rally nila kasi gusto nilang i-redirect yung usapan sa totohanang dapat gawin ng gobyerno. Kasi nga po mga kababayan, no, gaya nga po may nag-comment sa atin dito kahapon, sabi niya, walang direksyon ng ating gobyerno. Ang ginagawa po ngayon ng, yung rally po I think yung purpose po ng rally yun is to, no? Yun, yung sinasabi kayo ng Sir Badong Aratiles, mga kababayan, na ibigay yung direksyon, tamang direksyon, no? Tamang pamumuno, yan mga kababayan, sa ating lahat. No, hindi po yung parang niloloko lang ang taong bayan. Kaliwat ka ng pagwawaldas. Wala man lang tayong makitang proyekto, di ba? O ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama ba? Yung ginawa ng ating mga kababayang INC, na talagang kumbaga sampalin ng katotohanan ang ating administrasyon, di ba? Sampal to kasi kayo po dapat, no, ang maging modelo, no, dito sa ating bansa. Kayo ang gumagawa ng mga dapat, no, by the law, no, yung mga inyong gagawin. Pero kayo ang number 1 na I think na violator ng law. Paano natin hindi masasabing number 1 violator of the law, no? Meron po tayong mga nakaupong mga convicted, galing po sa kulungan. Yung iba, hindi ko alam kung anong pang mga kasalanan. Pero anyway, ang gusto ko lang iparating mga kababayan, no? Dapat sila po ang maging role model, di ba? Hindi yung may isa pang institution like INC na magsasampal sa inyo ng katotohanan para magising lang kayo. No? Pero sa palagay ko, hindi sila nagising no? Hanggang ngayon, tunog pa rin Walang action, mga kababayan, di ba? Wala po. Sinasabi naman po ng ating Pangulo na sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, no, na ganun pa rin, no? Ganun pa rin po ang magiging stand ng Pangulo, no, regarding po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, mga kababayan, no, against pa rin po ang ating Pangulo sa impeachment. But, ito pero, kung against pa rin, bakit ganito? Nandyan pa rin, di ba? Nandyan pa rin, nakaumang pa rin yung mga ano na yun. Bakit hindi ba niya kayang pa-stop yan? At para magtrabaho na itong mga inayutak na mga congressman kung ano man dapat trabaho nila. Hindi puro impeachment, na investigasyon, puro na lang Duterte. Wala nang nagagawang, hindi ko alam kung nagtatrabaho pa ba ang mga ito. Baka nagmamaritisan na lang ito dyan sa kamera, mga kababayan. No? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Kawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.